So let's just read the carrier story together. Remember, if you find it appropriate to respect the word of God when we read it together, let's all stand up where we are para we can focus on the reading of the word. And remember to not only merely read it, but obey it. Sabi dito, I am the true vine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Grabe talaga ang Panginoon. The more fruitful we become, the more fruits we will bear. At anong sinasabi ng Panginoon dyan? It's very important to focus that He prunes. He prunes. So, kailangan niyang gupit-gupitin kasi yung vine na yan para lalong magbigay ng mas malalaki, mas plump, mas juicy na fruits. And importante kasi huwag natin kakalimutan, that's part of God's design for us na kailangan tayong we have to go through the refiner's fire. Kailangan tayong ma-refine ng Panginoon. We have to go through trials, testings, persecutions, and hardships para lalo tayong maging fruitful. Magkaroon tayo ng change dahil yan ang paggagabay ng Panginoon sa atin. So we will never escape difficulties in life. Never forget that. The more we obey God, habang tayo ay nagpapasakop sa Panginoon, habang tayo ay naka-attach sa Kanya, remember, He's the vine and we are the branches, we will experience challenges sa buhay. And those challenges are opportunities to what? To become more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. That's brilliant. That's wonderful. Because the word of God, when you believe it, it is actually what is true. Sabi ng Panginoon that you are the righteousness of God. So therefore, you are already right in the eyes of God, not because of what you or I have done, pero dahil kasi sa krus ng Kalbaryo. Because Jesus has redeemed you and I. Never ever forget that. Ang katotohanan about salvation, ang katotohanan about being given spiritual gifts, living the life, it's all about Jesus paying the price on the cross. Huwag niyong kakalimutan yan. Victory is not through our means. Victory is through God. Ang kinikita natin, hindi yan galing na mula lang sa air. Sabi ng Panginoon, I give you the power to produce wealth. And that's very important. Kaya nga sabi diyan sa verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Kaya nga pa, when we are separated from God at nagkasala tayo o nagkakasala tayo, na we determine to sin and disobey God. Halimbawa, meron binigay ang Panginoon sa'yo, it is meant for your family, yung talagang family mo, no? Yung core family mo, yung biological family mo. Tapos ang gagawin mo, nanakawin mo yun, tapos ibibigay mo doon sa nanay o tatay mo, kapatid mo, kaibigan mo na nangangailangan. Ninakaw mo yun pag binigay mo sa kanila ang hindi para sa kanila, especially if that is meant for your family. Kaya nga kapag ikaw, you remain in God, diba? We can do things that is difficult. We can do things that will make other people dependent on God. Hindi dependent on you, not dependent on me. Because you have the courage, you have the truth, and you can easily dispel lahat ng patterns of the world, lahat ng demands ng mga tao. Kaya nga, there are people na tutulong tas manunumbat, hindi tulong yun. Investment yun. Para one day, kaya ka nilang singilin dahil sinusumbat nila sa'yo yung tinulong nila. Kaya wag na wag kayong tutulong, tapos susumbatan nyo yung mga taong tinulungan nyo because that is absolutely against the word of God. When we give freely, when we help people, we do it cheerfully. We do it not expecting anything in return from those people. Who will reward you and me? God. God. Pag nag-separate ka sa Panginoon, gagawin mo yung gusto mo. Matigas kasi ang ulo ng Kristiyano eh. Kahit nagbasa na ng Biblia, sinabihan na siya ng pastor niya, sinabihan siya ng discipler niya, ang tigas ng ulo. Why? Because that person, momentarily, perhaps, sandali, o mahabang panahon, days or months, was separated from God. Every time you separate from God, you will disobey God. And you will not even inquire of God, Lord, tama ba itong gagawin? Kundi gagawin mo na lang. Because sin resides in you. That's your desire. That's your lust. That's your passion.
to disobey God because gusto mo na bigyan ng pleasure ang tao. Lalong-lalo na yung sarili mo, especially kapag ayaw mo may masabing mali o may masabing masama ang mga tao laban sa'yo. And definitely, nakalimutan mo na kagad ang sinabi ng Panginoon because sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples, the world hated me. It will hate you as well. But behold, I have overcome the world. Kaya nga, if you remain in God, you will not make any mistakes. You will completely obey God for your benefit and then the benefit of others. Mga kapatid, tumigil tayo sa kalokohan natin na tayo yung nag-aarting Diyos para sa ibang tao. Push them towards God. Let them pray to God. Let them, beg to God for blessings, for their needs. Hindi ikaw ang biglang papasok, entra ka, tapos ikaw yung makikialam. Sa kilos ng Panginoon, what have you done? You committed a sin of being their God. You have become, tawag nga ni, forgot his name, one of my favorite people of, modern Christianity, Oswald Chambers. You become amateur providence. Verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, sa mga tumutulong, sa mga taong hindi dapat tulungan, napansin nyo ba, are you bearing fruit? Pag kinukuha mo yung para sa ibang tao, napansin mo ba, are you bearing fruit? Do you find peace? Nakakatulog ka ba? Or you find yourself in a hole right now? Lalo ka namang problema sa finances mo even if God has already given what you have need because you did not use it accordingly. Parang talento lang yan eh. Diba? If you use your talents, your giftings according to your calling, then you will become more fruitful. Pag naandun ka sa bagay na ginagawa mo yan, nagfa-finance ka ng kasalanan, kasama ka sa kasalanan, gumagawa kayo ng kasalanan, pinapalago nyo yung kasalanan, then you are sowing sin and then you will reap the consequences of sin. Because you cannot do anything that is morally correct apart from God. Sabi rito, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Do you feel lonely? Do you feel alone? Do you feel sad? Do you feel lost? Are you blind right now? Nabulag ka na. You cannot see past what is happening to you. Nakatingin ka na lang ngayon sa buhay na pinagdadaanan mo. That is death. Spiritual death. Becoming real. Because you have decided to sin. Because you think it's more pleasurable. You think na tama to. And the more you sin, the more you sin, the more you sin, you become separate from God. You cannot do anything according to the will of God if you are separate from Him. That's crazy. Imposible yun. Diba? Ang isang matinong magulang kapag ang kanyang anak ay pasaway, pagpapalain niya ba? Siyempre hindi. There will be a distance. And that distance ay created nung anak, hindi nung magulang. Because the parent who is kind, who is good, who is godly, parating bukas ang pintuan niya para magkaroon kayo ng interaction. Handa yan makipag-usap. Diba? Doon sa disobedient child. Remember the prodigal son. And that's how it is. Kaya we make a lot of his mistakes. Anong ginagawa na isang Kristiyanong malungkot? Maghanap ng ibang Kristiyanong gagambalain. Pipiliin niya ang pinakamahinang Kristiyano na kilala niya para pag kinausap niya yon, hindi siya tututulan. Na mag-ingat kayo. Kung malungkot ka, kausapin niyo ako. Kaya SNJ, kausapin niyo ako, kausapin niyo discipler niyo. Hindi niyo kami makausap, no? Hindi niyo kami makausap. Takot kayo. Nahihiya kayo. Dumidistansya kayo sa amin. Tapos maghahagilap ka ng pinakamahinang Kristiyano sa pananampalataya sa SNJ para gambalain. Tigas ng mukha mo. Mahiya ka sa ginagawa mo. Tumigil ka sa kalokohan mo. Sabi diyan, such branches are picked up, thrown into the fire and burned. Verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ano raw? Ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. And that is absolutely amazing, mga anak. If you're going to look at that powerful, brilliant, carrier story, you understand na gusto tayong pagpalain ng Panginoon for His glory.
Because ang isang tao masunurin sa Panginoon will always talk about God, will always talk about Jesus, will bring salvation sa mga tao sa kapaligiran niya, will always be generous with their love, with their time. They will always cherish because they love people, because they have experienced true love. Ang mga taong naka-experience ng totoong pag-ibig, pag umibig yan, todo-todo, pero hindi kahit kailan yan humihingi ng kapalit. Because the love that they provide is unconditional. Kapag ang inyong relationship is born out of sin, that is conditional to you continuously committing that sin. Whereas, kapag ang relationship mo is bounded in true love according to the will of God, then that is bound in holiness, and that is the most magnificent relationship that you can ever have. Dahil kayong dalawa, kayong tatlo, kayong apat, kayong lima, nagtutulakan kung paano kayo pwedeng lumago sa presensya ng Panginoon. Nagtutulakan kayo para gumawa ng tama, para sa ikabubuti ninyo una sa lahat at ikabubuti ng napakaraming tao. I have never seen believers who are connected to God, who asks selfishly, who asks for things na hindi will ng Panginoon. They will always ask, ano ba yung gusto mong gawin ko, Panginoon? Kaya nga, naka-align na siya. Madali na mag-pray, madali na magbasa ng Bible. At hindi ka pabigat, nakakaambag ka.